Praise God, praise God, praise the Lord. Sino hindi pinagpawisan kayo sa praise and worship? At tayo pinagpawisan, no? Yung presensya ng Panginoon, naranasan natin. Praise the Lord. Muli po palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Kasama natin on-site at mga nasa online. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong umaga. Every gising is a blessing, no? Praise the Lord. Sige po, basahin natin ang ating teksto ngayong umaga. Makikita natin sa Matthew chapter 20, verse 26 and 28, Luke 19, 10, and Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Basahin po natin. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Luke chapter 9, verse 10. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Amen. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong salita ay makapangyarihan, gaya ng isang itak na magkabilitanim. Panginoon, dalangin namin sa umagang ito, ikaw po yung makita at ang iyong pangalan na maitaas, O God. More of you, Panginoon, and less of me, Panginoon. Wala nga pong lalabas sa bibig ng iyong lingkod na hindi po nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito ang ating objectives ngayong umaga, to serve as Jesus served and stir up to love for the lost. Amen? Meron po akong nabasa, dalawa daw po yung uri ng believer, ng mga Kristiyano. Nabasa ko lang po ito, ha? Ako po'y kukunting, ano lang kayo sa inyo, kukurot lang ng kaunti. Ano po? Sabi po ito, meron po dalawa. Ang uri ng Kristiyano ay producer. Producer ng mga kaluluwa. Ng mga kaluluwa na dila sa ating Panginoon. Yan po yung mga kapatiran, mga believers, mga Kristiyano na nagtatrabaho sa busayan ng Panginoon. At ang pangalawa po, buckle up, yun na po yung mga consumer. Consumer. Nagkukonsume ng upuan, nagkukonsume ng lamig ng aircon. Kaya na po ang bahala sumagot kung saan po kayo sa dalawa. No? Pero wala naman sa GA at alabang na no? Lahat tayo producer. Amen. Producer tayo. Huwag tayong mananatili na nagbubutas ng ating upuan at nagkukonsumo ng lamig at umaagaw ng espasyo dito sa simbahan. Lahat tayo producer. Amen? Praise the Lord. Praise God. Yan po daw yung dalawang uri ng Kristiyano. At ang pag-usapan po natin ngayong umaga ay si Kristo. Ang titulo po na nilagay ko sa ating pag-aaral ngayong umaga ay nilagay ko po ng titulong The Seeking Savior. The Seeking Savior. Yan po yung ating Panginoon. Ang ating Panginoon na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Ang ating Panginoon na nagtakda ng buhay at siya rin ang kukuha. Yung ating pagtulog daw po sa tuwing gabi ay choice natin. Pero yung paggising natin bukas ay hindi na natin choice. Hindi na natin alam kung magigising pa tayo kinabukasan. Di ba? Mamaya matutulog tayo. Pero hindi na natin alam kung tayo magigising pa. Praise the Lord kung magising. At praise the Lord, kung tayo mamatay, ay kasama natin ang Panginoon. Amen. Amen po?
others over self. Sabi po sa Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or being conceited, rather in humility, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Eh po yung sinasabi ni Apostol Paul, na pinapoint out niya dito, sa sinabi ni Paul dito, ang Panginoon Jesus. Siya po yung ultimate example ng may kababaang loob. Amen? Despite of being equal to God, He humbled Himself and He took on human form and gave His life to others. Nagpakababa ang ating Panginoon. Nagkatawang tao para tayo ay mailigtas. Kinuha niya po yung pinakamababa, antas, yung pagiging slave ng kanyang hinugasan ng mga paa ng mga bustol. Amen? As a Christian, we must embrace humility and genuine care for others. We must act with humility rather than self-ambition. Consider others for more significant than ourselves. Yung happy tayo, pag successful ng ating kasama. Yung happy tayo, pag nagbibigay ng pagkakataon ang bawat isa sa atin. Yung masaya tayo sa achievement ng iba. Yung pinapanalangin natin, ay binigay dun sa katabi natin. Dapat maging happy din tayo. Maybe, kaya yung pinapanalangin mo na yun, hindi pa binibigay sa'yo, baka hindi ka panda. Kasi po, kung ako bibigay ng aeroplano, tatanggapin ko, aeroplano yun eh. Pero ang problema dito, saan ko ipaparada? Ayun na maging problema ko. Kaya siguro hindi pa binibigay ng Panginoon kasi wala pa akong paradahan. Nag-isip mo? Ibig sabihin, hindi pa ako handa sa pinapanalangin ko. Hindi pa ako handa sa gustong ibigay sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, yung habang inaaral ko to, praise the Lord. Alam niyo po, ako po yung kauna-unang natuto. Yung recipient ng ating pag-aaral ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon. For the last Sunday, medyo ano yung schedule namin ni Mrs. ko eh. Hectic. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa Panginoon po lahat ng kapurihan. Last Sunday, invite kami ni Kuya John dun sa Kabuyaw. Nag-minister kami sa may sakit. And then come Tuesday, doon po kami sa Patay. Pero hindi po yun yung pinalangin namin ng Sunday, hindi po yun. Pero will po ng Panginoon, no? Kung yung kapatid na yun, sa Ate Bilen, sa Kabuyaw, alam niyo po, pumunta kami doon, tinanong ko ni Joy, ano daw yung word, ibibigay ko doon sa matanda. Sabi ko, kako, yung babae na ilagasan na ng 12 taon, yung faith ng babae na yun. Gumaling yung babae dun sa faith niya. Amen? Gumaling yung babae hindi sa pangyarihan ng Panginoon. Ba't yung pananampalataya? Alam niyo po, nung nakita ko si Ate Bilen, praise God, yung pananampalataya niya doon. Tinanong siya ni Joy, kung ano po, kung bibigyan ng extension yung kanyang buhay, anong kanyang gagawin pa? Alam po, sagot ng babae, maglilingkod siya sa Panginoon. Then, nakita niyo po yun? Hindi pa aksidente yun. Na yun yung verse na sinare ko dun sa babae. Yung faith nung babae na inagasan ng 12 years ng dugo, eh hindi pala yung maging faith ng pagbiministra namin. Praise the Lord po doon. Sa salita ng Panginoon. True humility is having an accurate, honest view of yourself without needing to be the center of attention. Hindi daw po kailangan atensyon. Hindi po kailangan sa pulpito. Hindi po kailangan ng mikropono para mag-share ng salita ng Panginoon. Para maging humble sa ating Panginoon. And I like to commend yung media. Shoutout sa inyo mga kuya, mga ate. Alam niyo po, sila yung nasa likod ng kamera. Sila yung hindi nakikita. Amen? Kukurot lang po, sandali lang, konti lang.
Usually po kasi, nung hawak ni Joy, nung interim leader siya ng Help and Ushering, hirap po siya makakuha ng tatao na maging usher. Ang lahat po gusto sa unahan. Pasensya na po. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Ang lahat po gusto ng mikropono. Ang Panginoon po hindi tumitingin sa performance natin. Ang Panginoon tumitingin sa puso natin. Ano po ba ang laman ng ating mga puso sa paglilingkod sa ating Panginoon? Hindi po kailangan ng spotlight. Hindi kailangan ng camera para maglingkod sa Panginoon. Kaya natutuwa ako sa media. Sa media natin. Praise the Lord. Yung mga gawa ng PowerPoint, sa sound, sa lights, sila hindi nakikita eh. Pero hindi sila lagi. Saturday nandito sila para mag-prepare. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay niyo, mga kuya, mga ate, dyan sa likod. Alam niyo na po kung sino kayo. Purihin po ang Panginoon sa inyo. Minsan po kasi, pag natuto tayong mahawak ng microphone, ay natin umahawak ng balistambo. Sana po, naintindihan yung sinabi ko. Ang gusto natin lahat nandito sa taas. Ang gusto natin lahat, makita sa camera. Ang gusto po natin ay makita ang Kristo sa atin sa pagtayo natin sa unahan. Kaya nga sabi ni John the Baptist, Panginoon, mas tumaas ka para ako'y lumiit. Ano po yung ibig sabihin nun? Na dapat si Kristo ang mag-glorify sa lahat ng ating ginagawa. Hindi po ang ating sarili. It's not about the performance, but it's all about yung laman nating puso. Hindi sa haba ng panalangin. It's all about tama ang puso. Hindi sa ganda ng panalangin. But kung ano yung laman ng ating mga puso, ayan po ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kaya po huwag tayong mag-unahan dito sa unahan. This is a stage. Nakikita ng Panginoon ang ginagawa natin. Sa likod ng camera, sa harapan ng camera, nakikita ng Panginoon yan. And alam niyo naman yung reward natin. Kasi nasa Panginoon ang ating reward. Hindi natin kailangan ng applause. Hindi natin kailangan ng recognition. But ang Panginoon nakikita ang ginagawa natin. Amen? True humility is able to serve even when there is no applause. Knowing how to serve even without recognition. Si Jesus Christ, sa John chapter 13, verse 1 to 9, yung minigasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. This is during the Last Supper. Nung lumapit si Kristo, kwento ko ba sa inyo, kay Simon Peter, na akmang hugasan yung kanyang paa. Ang sabi ni Peter, Panginoon, huwag niyo hugasan ang aking paa. Pero sabi ng Panginoon, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Sabi ng Panginoon, Simon Peter, sabi ng Panginoon, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Ito naman si Simon Peter, abusive. Sabi niya po sa verse 9, Lord, don't just wash my feet, my hand and my head also. Kasi Peter abusive eh. Gusto niya na magpapaligo kay Kristo. Pero ano po yung nakita natin dito? Ang Panginoon nag-serve sa kanyang mga apostol. Ang Panginoon binabangka niya ang sarili at hinugutan ang pangalan ng kanyang mga disipulo. Siyempre sa atin, hindi naman natin kailangan gawin yun. Ang gusto lang ng Panginoon na maging masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, yung tamang puso. Alam niyo po, pag tama ang puso, tama ang ituturo. Amen? Amen? Pag tama ang puso, tama ang ituturo. Amen po? Kaya lang gusto ng Panginoon. Pagka itama ang puso.
Pasensya na po sa mga tinamaan kanina. Hindi ko po yun intensyon, no? Hindi ko po intensyon na sabihin yun, but kayo po yung nakakalam. Hindi ko rin po alam ng mga puso nyo. Konting kurot lang po. Praise the Lord. Sabi ng Panginoon sa John, chapter 13, verse 14 to 15, "Now that I, your Lord and teacher, I have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you." Amen? Pero, paano ba natin magagawa ito? Yung magpakumbaba. Kaya na ba natin ibigay ang ating mga kamay sa kapatiran na alam natin na naka-open sa atin? Kaya ba natin unang mag-say ng sorry, magpakumbaba sa mga tao na nakasala sa atin? Kaya na ba natin mag-minister sa Mindoro, sa mga mangyan? Alam naman natin, paano ko sabihin to, na iba yung ano nila, iba yung culture nila doon. Alam niyo po, kung walang puso, kundi tama yung puso na naglilingkod doon sa mangyan, hindi na po babalik. Sobrang layo, yan yung mga tao. Alam niya naman po natin kung ano yung meron doon. Hindi ko na po sabihin. Kung wala po yung puso, hindi na po babalik sa Mindoro. Pero yun po talaga ang pinapagasin ng Panginoon. Sa paglilingkod sa Panginoon, sa layo nun, kasama yung ating bulsa. Ang kailangan lang, ng oras natin. Kung kailangan natin magpakumbaba, para ibaing may taas, kung kailangan natin na mag-sorry, humingi ng kapatawaran, humingi ng tawad sa mga nagkasala natin. Yan po yung gusto ng Panginoon. That is the true meaning of humility. Amen po? And paano natin ito magagawa? Magagawa natin dito if we are united with God. If we know that we are comforted with God's love. If we have the same spirit. If we know that God gave us a tender compassion for others. If we are willing to take lower place in order to serve others, just like Jesus. Amen? Just like Jesus. Compassion in action. Kung makita niyo po yung word na compass, makita natin yung word na compass. And ano yung binibigay sa atin ng word na compass? Direction. Direction. Yung compass. Compass gives direction. Lord Jesus, when He was here on earth, He knew His direction in life. He has compass in life. In Luke chapter 19, verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save that which was lost." Amen? Yan po, yung direction ng Panginoon. To seek and save the lost. To reach the unreached. Na yun din po ang gusto gawin natin. Masundan natin ang Panginoon. Minsan kasi, sinusundan natin ang Panginoon. Sinusundan natin ang Panginoon. Pero pag nakakita tayo ng magandang ibang opportunity, ng mga open doors, umalis na tayo. Umalis tayo sa pagsunod sa Panginoon. Bakit? Dahil doon, nawawala yung proteksyon. Dahil doon, kung meron bagong opportunity, bagong open doors na makita along the way, habang sinusundan natin, sumusunod tayo kay Kristo, nawawala yung protection ng Panginoon.
Parang payong. Pag ang payong, nandiyan ka sa payong at umalis ka, basa ka. Yan din po yung ano ng Panginoon sa atin. Nasundan natin ang Panginoon to hear and obey. Yan po yung twin calling ng GIA. Hear and obey. Sabi po sa Mateo chapter 9 verse 36, na makita niya ang napakaraming tao na nabag siya sa kanila sapagkat nanlulumo, lupaypay sila at nangalat katulad ng mga tupang walang pastol. Nahabag at nahawa ang Panginoon na nakita niya ang maraming tao. Sa inyo po, sa ibang translation po nakita doon is weary and worn out. Yung ang mga tao nagkalat, walang direksyon. Para daw pong tupa na walang shepherd. Kanya-kanya. Alam niyo po, after this verse, yung verse 27, sabi ng Panginoon, dito sinabi ng Panginoon, the harvest is plentiful, but the workers are few. Sino po sa Panginoon? Lahat. Amen? Walang member. Lahat tayo worker. Amen po? Yan ang gusto ng Panginoon, na maging worker tayo sa ubasan sa ubasan. Hindi tayo kumukonsumo ng espasyo ng simbahan. Ang lahat tayo ay humayo. At ang bunga natin ay manatili. Yan po, yung desire ng Panginoon, yung compassion ng Panginoon. Nakadalangin natin na yun din maging compassion natin. Magkaroon tayo ng compassion sa Lord. Passion sa lost souls. Yung mga tao, mga kaibigan natin na hindi pa na wala pang Kristo. Praise the Lord po. Last night, nandun kami sa Alfonso. Na-imbitahan kasi kami nung pamangking ko na nagdibo siya kagabi. Praise the Lord. At na ano po tayo na mag-opening prayer. And praise God at nakapagbagi po tayo ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Mahirap tumayo sa unahan kung tayo lang. Kung ako lang. Yun po ay dalhin sa grasya ng Panginoon kahit tayo nakakatayo. Dahil po yun sa Panginoon. Hindi po dahil sa atin kahit tayo nakakatayo. Dahil po sa grasya, sa grace ng Panginoon. It's not about us. It's all about Jesus. It's all about how He loved us. It's not about how we love Jesus, but how Jesus loved us. Yun po. Doon po lahat tungkol yun. Doon po lahat nagmumula. May direksyon. Dapat tayo din po, as a Christians, as a believer, dapat mayroon direksyon. Lahat dapat sinasabuhay din natin ang salita ng Panginoon. Alam niyo po yung story ni Zacchaeus. Nung binasa ko yung story ni Zacchaeus po, tinignan ko kung tinawag ba ni Zacchaeus si Kristo habang sila dun sa sycamore tree. Hindi naman po. Alam niyo po yun, it's all about a good Savior seeking for that man, for the Zacchaeus. Si Zacchaeus po is a chief tax collector. Chief siya. Pero that time kasi, yung mga tax collector na yan ay talagang greedy. Sakim, mga kurap. Ano pa kaya Zacchaeus na chief collector, na tax collector? Di ba? Pero nung nakita ng Panginoon, si Zacchaeus, nasa taas ng sycamore tree, itinawag niya. Hindi po natin alam kung paano, kasi wala naman nakalagay sa Biblia kung paano nakita ni Kristo. Basta habang naglalakad si Kristo, nakita niya si Zacchaeus na nasa taas ng puno. Sa dami ng tao na sa pagliligid ni Jesus.
Kaya tinignan ko, kung tinawag ba ni Zacchaeus ang Panginoon, wala naman po nakalagay doon. Pero yung Panginoon ang tumawag kay Zacchaeus. Ang Panginoon ang tumawag sa chief tax collector. Then, ayun po yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. Na kaya natin na ibahagi ang pangalan, ang blessings ng Panginoon sa bawat isa. Sa mga tao na nangangailangan. People need the Lord. Kailangan po nila si Kristo. At ang gagamitin po doon sa pagtawag sa kanila ay tayo. Tayo, mga producer. Mga Jesus Alive Community, alabangin mo yan, mga producer tayo. Producer tayo ng mga tao. Mga tao na wala pang Kristo sa kanilang mga puso. Mga tao na nangangailangan. Ang kailangan lang ibuka natin ang mga bibig. Iakbang ang ating mga paa. At sumunod. At i-enable ng Panginoon. Ang Panginoon ang gagawa ng paraan para mapagbahagi ka. Ang kailangan lang, yung desire natin, desire ng puso natin, yung availability natin sa pagsunod sa ating Panginoon. And for us to have compassion, kailangan natin makita ang pangangailangan ng tao. Our family, friends, neighbors, classmates, co-workers, kailangan nila ng Panginoon. Kailangan nila na may mga tao na mag-reach sa kanila. Amen? Kailangan nila si Kristo. Kailangan makita sa atin si Kristo. Sa community natin, sa trabaho, sa eskwelahan, si Kristo ang makita. Hindi, sabi nga, pwede tayong makisama pero huwag tayong makisama. Tayo magiging light and salt sa ating community, sa ating eskwelahan. O nasaan man tayo, ang kailangan lang, yung desire, ang time, natin, yung availability ng bawat isa. Yan po ang kailangan natin. Yan po ang kailangan ni Kristo. At yan po yung paglilingkod na yan. Ang kailangan ng simbahan. Lalo na po ngayon, nakita naman natin kung ano yung nangyayari. Marami na mga signs na end times. Kailangan ng kumilos. Kailangan na magbahagi. Kailangan ka na ng ating Panginoon sa kanyang ubasan. Kailangan mo nang umakbang na may pananampalataya. Alam ko naman, lahat tayo may mga trabaho. Lahat tayo busy. Ang iba nga lang nagbibisi yan. Para may mga aids. As if doing something. Minsan, ang dami nating reasons. Ang dami nating ginagawa. Kaya tayo, nagiging consumer. Ang kailangan ng Panginoon ay yung puso natin. Ang kailangan ng Panginoon ay ikaw. Ang kailangan ng Panginoon ay ang kanyang mga tao na magtatrabaho sa kanyang ubasan. Maybe not this time, but i-desire natin. Ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso. Alam ng Panginoon, desire ng ating mga puso. Tutulungan ka ng Panginoon na magbahagi ng salita o sa tama lang ang puso. Tutulungan ka ng Panginoon kung gusto mo magtrabaho sa kanyang ubasan.
If you're doing not the right thing, you're doing the wrong thing. Siyempre. Then stop doing it. If you know the right thing, do it. If you know the right thing to do it, and you're not doing it, you need to realign your life to do the right thing if you know the right thing. If you know the right thing and you're not doing it, then do it. Eh, alam naman natin yan, kung ano yung tama. Alam natin kung ano yung nakakalugod sa ating Panginoon. Sabi nga, magbalik lang ang isang kaluluwa sa Panginoon, libu-libong anghel ang nagsasaya sa kalangitan. Amen? The Lord is calling upon you and me to do the right thing. And what is the right thing we should do? We should do what Jesus did, to live a life with compassion for the lost. Tomorrow might be too late. Kailan mo itataas ang pangalan ng Panginoon? Kung hindi ngayon, kailan pa? It's a matter of your heart's desire and availability to see the need of the people around you. People need the Lord. And the Lord need you to be the light and salt to everyone. Amen? Kailangan natin maging light and salt ng sanlibutan. Kailangan natin tumayo sa mga upuan na yan para mapagbahagi ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, pala sa pagsunod sa ating Panginoon. Kung meron kang means na mapagbahagi ng salita ng Panginoon, alam niyo po, may pagpapala sa pagsunod. And karamihan sa atin, meron tayong means eh. Pero ang dami nating reason. Ang dami nating dahilan para humindi sa tawag ng Panginoon. Ang dami nating ginagawa na hindi nagbibigay ng Panginoon. Alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, ang Panginoon ay mabuti sa atin. Alam niyo po, yung isang buhay na binago ng Panginoon. From darkness to light. Yan po ay maging testimony dito sa unahan. And malaking impact yan sa karamihan. Pag tumayo dito sa unahan yan, yung isang pusong binago sa pamagitan ng bawat isa sa atin. Isang pusong dalisay, isang pusong na maglilingkod sa ating Panginoon. Isang pusong may desire. Katulad ng desire na meron ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay maging bahagi tayo. Maging part tayo sa buhay ng bawat isa na nawawala. Mga sheep na kailangan ng shepherd. Dapat maging natin, wag tayong mainggit sa malalaking simbahan. But kailangan natin
kailangan natin yung mga tao dyan sa labas. Kailangan natin silang bahaginan. Yung souls na wala pang mga Kristo. Yun dapat ang tinatrabaho natin. Amen? In conclusion, we cannot produce what we ourselves do not possess. That is why many remains consumers. Instead of becoming disciples who can influence others, a real Christian is a true disciple of Jesus as a transformed life. The changed life you carry is our greatest mechanism for evangelism. People may forget the sermons, but they will remember the life that reflects Jesus. Amen? As a musician, please. Ano ba nagiging hindrance? Ano po yung mga dahilan natin? Kung bakit patuloy tayo sa ginagawa natin, mga bagay na hindi po nagbibigay ng glory sa Panginoon. Ano po yung mga dahilan? Mga personal dahilan kung bakit tayo mismo ay hindi makita na mayroong Kristo. Kung mayroong Kristo sa ating mga puso, ibabahag natin si Kristo. Kung talagang pinapamahal natin, si Kristo, kailangan makita sa atin si Kristo. Mahirap na magbahagi ng salita ng Panginoon kung hindi nakita sa atin. Kung iba yung ugali natin, natin sa loob ng bahay. Kung iba, kung yung gusto natin dito mag-perform sa unahan, kamusta naman sa private? Live like Jesus. Live like Jesus. Yan po yung compassion na meron ng ating Panginoon. Yan po yung gusto ng Panginoon. Na mabuhay tayo. Mabuhay tayo na may babaang loob with true humility. With true heart of Jesus. Yung hindi natin kailangan ng palakpak, hindi kailangan ng appreciation, kaya nagtatrabaho sa busan ng Panginoon. Hindi kailangan ng spotlight. Hindi kailangan ng pulpito. Hindi kailangan ng mikropono para makita si Kristo sa atin. Ang lahat po tayo, meron na yung kabahagi sa iglesyang ito. Let's do our part. Let's do our job para ibahagi si Kristo. Messy to come to the Lord. Kailangan tayo ng mga tao sa labas. Kailangan tayo ng mga pamilya natin na wala pa si Kristo. Kailangan tayo ng mga eskwela natin, mga katrabaho natin na wala pa si Kristo. Ang kailangan lang natin gawin, like Jesus. Mabuhay na kasama si Kristo. Mabuhay na may tamang puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang reward niyan, mga pulang mga kapatid, pinasin pa Panginoon. Live like Jesus. May I request everyone to stand, please? Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo
Mahal tayo ng Panginoon. Yung mga nasa labas, mahal din ng Panginoon. Kaya dapat gamitin natin yung pagmamahal na yan para mahalin din natin sila. Amen. Amen. Oh, yes, Jesus. Tatanghal ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Oh, yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, kung ano po nagiging hindrance, kung ano po yung nagiging dahilan, Panginoon, kung bakit kami, Panginoon, nagiging stagnant, Panginoon, na patuloy kaming nadadala ng mundong ito, O God. Lord, dalangin namin, O God, in the name of Jesus, ikaw po yung makita sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, dalangin namin, Panginoon, magkaroon kami ng compassion sa losos, O God. Lord, maraming nangangailangan ng Kristo sa kanilang mga puso. Lord, gamitin mo kami. Gamitin mo aming mga means, Panginoon, aming lakas, ang aming oras, para magbahagi ng salita ng Panginoon, O God. Lord, ikaw ang iyong mataas sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. In the name of Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, hallelujah. Lord, patawad. Kung yung mga oras namin, Panginoon, hindi ka namin nabibigyan. Lord, patawad po. Patawad, Panginoon, sa mga oras na iba yung ginagawa namin at hindi nagbibigay ng glory sa iyo, Panginoon, Lord. Patawad po. Yes, hallelujah. Yes, itatanggal ka namin, Panginoon, sa buhay. Sa buhay namin na ikaw mo yung miyakda. Ikaw nagbigay ng kalakasan. Tatanghal ka namin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, yung desire ng puso mo, na maging desire din ng aming mga puso. Yung compassion mo, to seek and save the lost, ay hindi po, Panginoon, na maging desire ng aming mga puso, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon,